I'm not particularly sure kung ano po yung number na binigay ngayon. But last year, it was a amount close to 1,000. So we're expecting a similar amount this year. Posibleng umabot sa 1,000 persons deprived of liberty o PDLs ang maaaring mabigyan ng executive clemency ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago matapos ang taon. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano, ang listahan ay binibigay muna sa Parole and Probation Administration. Pagkatapos nito ay iaakyat ang rekomendasyon sa Executive Secretary. Pangunahing nabibigyan ng executive clemency ang mga PDL na may malubhang karamdaman o may katandaan na. If a person has disabilities or is extremely ill, yun po yung mga mga qualified for pardon dahil hindi na po humanitarian at wala na pong tulong yung pagkakulong nila if they're already elderly. Samantala, isasagawa naman ng DOJ, Justice Sector Coordinating Council, Supreme Court at Department of the Interior and Local Government ang kauna-unahang National Jail Decongestion Summit sa susunod na linggo. Layo nito na matalakay ang mga hakbang ng pamahalaan kung papaano mapapaluwag ang mga kulungan sa bansa. Kabilang sa ginawang hakbang na ng DOJ ang pagpapababa sa piyansa ng mga mahihirap na PDL o indigents. Target naman ng Bureau of Corrections na makapagtayo ng mga regional facilities para mapaluwag ang mga kulungan. On the side of Bucor, we have already started our plans on regionalizing the jails. About 16 regional jails will be in the pipelines. Right now, there are about 7 facilities. Ukol naman sa detention facility ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, ayon kay ASEC Clavano, ang Quezon City Male Dormitory ang itinuturing na may pinakamataas na congestion rate na umaabot sa 1,330%. Target naman ng DOJ na bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos ay mabakante na ang newly built prisons at mailipat ang mga PDL sa mga regional jail. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.